Itong unang parte ng aming kwento sa Kaakay with DJ Kakay. Darating talaga tayo sa punto ng buhay natin na mapapagod tayo sa lahat. Yung pakiramdam na ubos ka na at konting pitik na lang bibigay na burnout ganon. Nagtatrabaho ko sa isang call center company at panggabi hanggang madaling araw lagi ang shift ko. Simula nagtrabaho ko ay wala na akong oras para sa sarili ko kaya napabayaan ko na ang aking katawan. Laging bahay at trabaho lang ang routine ko araw-araw, DJ Kakay. Magkaka-day off man mas pipiliin kong ilaan ito sa pagtulog dahil sa pagod at puyat palagi. Nawala din sa hilig ko ang pag-alaga o paggala o pagmamamasyal. Puro pagkayod at trabaho lang ang nasa isip ko kaya nung malaman ko na may type 1 diabetes na ako sa edad na 28 years old, nabahala talaga ako. DJ Kakay, ako si Monique at ito ang gusto kong ibahagi na kwento sa inyo. Anak, andito ka pala. Hindi ba papasok ngayon? Hindi po dad Nag-file muna po kasi ako ng leave. Bakit? Ano, akala ko bang busy ka nga? Pinitang sinabing may nilabasan yun Dad, galing po kasi ako sa doktor kanina. Ano ka? May sakit ka? May diabetes daw ako, Dad sabi niya po na may ganun na talaga sa pamilya natin, di ba? Ay, ano pang sabi ng doktor, nak? Papaginsulin ka na ka. Pero, nak, ang bata mo pa Kahit nga ako, wala ako pang diabetes, 16 na ako Type 2 diabetes daw po ako. Dala na raw po ng family history natin at ng obesity ko, Dad. Kaya pala parang sabing pagod na pagod ako. May diabetes na pala ako. Aro Diyos ko, ano daw dapat mong gawin? Mahal pa naman ang insulin at gamot dyan. Hindi naman po ako pinapag-insulin, Dad. Pero may mga medications na nireseta po sa akin yung doktor. Paano ang trabaho mo? Hindi naman maapektuhan? Hindi naman po, Dad. Pero gusto ko muna po kasi sanang magpahinga. Anak, akala ko bang gusto mo ma-promote? Naghihintay ka na lang ng promotion, di ba? Kaya nga po after 6 years dun po sa kumpanya yun, alam kong matagal ko na yun na hinihintay. Lagi ko sinasabi sa'yo na pahalagaan mo ang trabaho mo, hindi ba? Namanan mo sa akin ang pagka-workaholic mo. Pero paano naman po yung kalusugan ko, Dad? Sa 6 na taon na nagtrabaho po ako sa call center, ito po, naging sleep deprived ako at lagi po ang pagod. Anak, kung tingin mo hindi mo na kaya, pwede ka naman magpahinga. Importante din ang kalusugan mo, anak. Pero kilala kita, kung sumuko at mag-resign ka ngayon, alam kong maghihinayang ka sa pagsisikap mo ng 6 years. Kung alam niyo lang po, Dad, toxic po kasi ng work environment ko dun Tungkol ba ito sa supervisor niyo sa kumpanya? Dad, pagod na ako sa kanya. Ganito na po ba akong mabubuhay? Utusan, tsaka parang halos emotional punching bag niya. Ilang taon na po nagtitiis sa kanya Hindi ko po alam kung makakaya ko pa na mas tumagal pa. May ganun talaga tayong makakasama sa trabaho, anak. Kasi po, nalaman ko na may diabetes ako, Dad. Para pong tumatak sa utak ko na magiging walang kwenta lang lahat ng pagtatrabaho ko. Hindi naman po ako okay mentally and physically pa. Importante din talaga na maayos ang environment mo sa trabaho, anak. Pero nakapag-epekto. Tandaan mo yan, anak. Tingin niyo po ba, Dad? Dapat na po ba akong mag-resign? Aba, hindi, anak. Malapit lang hinihintay mo promotion, anak. Baka magsisi ka sa ulo kapag nag-resign ka ngayon. Dad, kasi po pagod na po ako, Dad. Parang hindi ko na po kaya. Tignan niyo po ako. Hindi naman po ako ganito 6 years ago Or even nung last year lang. Malaki na kaagad yung pinagbago ko. Kahit sa pangangatawan pa lang. Dad, 28 pa lang po ako pero mukha na raw po ako magpo-40. Sino naman nagsabi niyan? Hindi yan totoo Puro trabaho din po ba yung inaatupag niyo, Dad? Kaya napanot kayo.
Hey, about? Nadali mo ako. Joke lang po, Dan. Yakamakan yan. Maganda ang relasyon ko sa father ko, DJ Kakay. Simula kolehiyo kasi ay sa kanya na ako nakatira at nakadepende. Matagal nang hiwalay yung parents ko. Elementary pa lang ako noon. Nakasama ko din si mama pero ngayon ay nasa apari na siya. Matagal ko na din siyang hindi nakikita. Sabi nila, naghiwalay sila dahil sa kakulangan ng oras sa isa't isa. Naintindihan ko naman yon, DJ Kakay, lalo na't simulat sa pool ay alam kong isang dakilang workaholic si Dad. Talagang inilaan niya na ang buhay niya sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa munisipalidad namin, bukod doon ay may iba pa siyang personal na negosyo. Si Dad ang taong kilala ko na hindi nawawalan ng ginagawa at pinagkakaabalahan. Para sa kanya, ganoon ang buhay. Kailangang gawing buhay ang paghahanap buhay. Sumasang-ayon naman ako, DJ Kakay, pero dumating na lang talaga ako sa punto na burnout na ako. Pagod na marinig pa ang kahit na anong sasabihin ng supervisor namin. Dumating na ako sa punto na hindi ko na alam kung ano pa ang tama para sa akin. Hello, Ma'am? Yes po. Nasaan ka na? I told you to be there sa meeting. Ma'am, pero si Claire po yung pinapapunta niyo po doon, di ba? My God, Monique. If you want to have the promotion, then you should work hard for it. You know, I won't tolerate incompetence. And I'm sure the clients and our bosses won't appreciate this. Pero, Ma'am Josephine... Ano? Magdadahilan ka na naman? Naku, Monique! Umiinit talaga yung dugo ko sa'yo. Ma'am, pero sa'yo naman po mismo nang galing na kahit wag na po akong matan, diba? Shh! Huwag ka nga maingay! Shut up! Ayoko nang marinig yung pang mga dahilan mo, ha? How about yung files na pinapaasikaso ko sa'yo? Ginawa mo ba? I'm on it po, Ma'am. Yan kasi ang hirap sa'yo, Monique. Ang kupad-kupad mo. A thing I asked you to do, it would have been done by 5 minutes. Pero masyado mong pinapatagal. Nakamonitor naman po kayo sa ginagawa ko, Ma'am eh. Alam niyo naman po na marami po akong ginagawa. So now you're complaining. You signed up for this job, Monique. Hindi ko kailangan ng maarting kagaya mo, ah. Ma'am, try niyo po kayong magsalita na parang tao po yung kausap niyo. Ano naman sinasabi mo? Ano? Hindi ka magsasalita? Gusto ko na po mag-resign, Ma'am. Resign? Are you stupid? Bakit ka naman mag-resign? Kung kailan malapit ng promotions? We both know you'll be the next supervisor and I'll be the operations manager. Naiibang ka na ba? Mag-promote ka mag-isa mo. Hindi ako stupid, Ma'am Josephine. Aba? May pinag-aralan ako at hindi ako magpapakababa para lang dyan sa promotion na yan. Walang kwenta rin yan dahil ganyan ka naman mamuno. Wala kang puso. Ingrata? Pinapainit mo talaga ang ulo ko, Monique. Ang kapal na mukha naman ng magsalita ng ganyan tungkol sa akin. Ha? Sino ka ba? Ano ba tong pinasok ko? Hindi ko alam, DJ Kakay, kung ano nga ba itong pinasok ko. Nagawa kong lumaban sa toxic at sumusobra kong boss na si Ma'am Monique. Noong una, hindi pa naman siya ganon kalala. Nakaya ko pa siyang tiisin for 6 years. Pero ngayon, talagang tatapusin ko na ang lahat. Doon ko na pagdesisyonan na baguhin ko na ang takbo ng buhay ko. Hindi na ako magpapaalipin sa kagaya ni Ma'am Monique o sa katulad ni Ma'am Josephine. Hindi na ako mabubuhay na puro trabaho na lang. Kailangan ko naman i-prioritize ang kasiyahan at kalusugan ko. Itinatako iyon sa lahat ng isipan ko, DJ Kakay. Kagaya ng sinabi ko, nag-file na ako ng immediate resignation. Iniwan ko ng trabaho kong iyon sa isang call center company. Hindi pa ako suportado ni Daddy nung una dahil sa trabaho ang usapan eh. Alam kong hindi siya matutuwa sa biglaang kong desisyon pero kasama ko naman siya habang nagpaplano ako na pumunta sa Apari, Cagayan kung saan nakatira si Mami. Sa panahon na iyon, nasaksihan ko ang sarili ko na naghahanap ng panibagong buhay sa ibang lugar. Dad, tawagan niyo po ako palagi, ha? Baka 1 month lang naman po yung stay ko kay Mami ngayon. Ay, wanak.
Yaka masyadong paipamis ha. Sus, baka nga isang araw pa lang po, umiyak ka na dyan. Uyali. Uyali ko, gagagan eh. Nino pang gagaga. Ay, Dad, basta mamimiss po kita. Tawagan niyo po ako lagi Oo, basta mag-iingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ikaw din ang nagsabi na para sa sarili mo kaya gagawin mo ito. Yes po, Dad. This time, priority ko naman po yung sarili ko. Yung kalusugan ko. Mabuti naman, nak. Nagbiyahe na ako mag-isa papunta sa Apari, Cagayan. First time ko yon kaya nangangapa pa ako, DJ Kakay. Wala akong kahit anong alam tungkol sa lugar na iyon. Estranghero sa akin ang lahat at sa totoo lang, mas nakagaan ko iyon sa aking pakiramdam. Kakadating ko pa lang doon pero malapad na ang ngiti sa aking mukha. Lalo na nung makita ko si Mami. Pagpasensyahan mo itong maliit na bahay natin, ha? Alam ko, hindi gaanong maganda, pero nilinis ko naman yung kwarto mo, anak. Mami, hindi na po sana kayo nag-abala. Tsaka, okay lang po ako. Huwag niyo po akong intindihin. Sa totoo lang nga po baka po matulog lang po ako dito, buong magdamag. Naiintindihan ko naman yun, anak. Pagod ka na siguro. Basta kapag gusto mong mamasyal, naku, madaming maganda dito sa Cagayan Valley. Matutuwa ka. Mami, medyo matagal na rin naman po ako dito. Matagal din po ako magsistay dito, ilang linggo din. Kaya madami pa po akong panahon para maglibot. Gusto ko lang din po talagang gawin, makapag-exercise po sana o kaya mapunta sa gym. Meron po bang malapit dito na pwede ko pupuntahan? Teka, gym? Yun ba yung kung saan sila nag-workout, anak? Yes po, Mami. Kailangan ko rin po kasi talaga. Sabi po nung doktor. Naku, meron. Kay Nimuel. Ituturo ko sa'yo kapag lumabas tayo. Malapit lang po ba yun, Mami? Oo, anak. Pwede lang lakarin. Okay po, sige. Thank you po. Nga pala, anak. May mga pagkain ba na bawal sa'yo? Yung mga matatamis at madaming asukal, bawal ba? Opo, Mami. Sabi po ng doktor, iwasan ko raw po yung pagkain ng mga ganun. O sige, anak. Sabihan mo ko kapag may gusto kang kainin, ha? Pagluluto kita. Oh, may tumatawag ata sa'yo? Hello? Bakit napatawag ka? Tumawag lang naman ako para sabihin kung gaano ako kasaya na wala ka na dito sa kumpanya. Alam mo ba, the moment you walked out, na-promote na ako bilang operations manager. And guess what? Si Herald na promote bilang supervisor. Well, thank you for the information, but I don't need it. Kung wala ka ng matinong sasabihin, ibababa ko na tong call. Tingin mo ba, ikaw pa rin tong mataas ngayon, ha? Who do you think you are, Monique? Akala mo ba makakapag-apply ka sa mas magandang company? Excuse me? Wala akong ginagawa sa'yo, Josephine. Pwede ba? Umalis na nga ako dahil ayoko na marinig yan nakakairita mong boses. Kaya tigilan mo na ako. Tsaka, masaya ka ba na nagtatrabaho ka dyan? Tungkulin din ba ng operations manager yung maging pesto sa dating empleyado? Naku, tigilan mo na ako, Josephine. Sino yun, anak? Hey. Bakit ganun yung naging usapan nyo? Mami, dati ko pong supervisor. Tumawag lang para inisin ako. Lalo na dahil na-promote daw yung ex ko. Naniligaw na sa kanya ngayon. Ano? Si Herald ba yung tinutukoy niya? Paano niyo po nalaman? Narinig ko lang mula kay Benito. Nag-uusap pa po kayo ni Dad, Mami? Hindi naman. Madalang lang, anak. Tumawag noon si Josephine, kaagad ko din siyang binabaan. Blinak ko na din ang numero niya para hindi na siya makatawag pa. Ayoko nang pestehin pa ako ng kagaya niya. Alam nyo, para sa akin habang nagkakaedad na tayo, choice na lang talaga natin kung hahayaan natin yung mga bagay na napapastress sa atin. Kaya kung may tao din sa buhay nyo na kagaya ni Josephine, choice nyo naman na alisin sila. Kumbaga, huwag na lang natin i-entertain. Stay unbothered, sabi nga nila. Basta ang tanging focus ko na lang noon ay kung paano mababawasan ang timbang ko. Nilaan ko na lang sarili ko at bawat minuto. Sinubukan kong ayusin ang sleeping schedule ko. Umiwas na din ako sa mga unhealthy foods at nagsimula na din ako mag-exercise.
Ngunit karating ko sa gym na tinutukoy ni Mami, parang gusto ko na lang umatras. Kinakabahan ako, DJ Kakay. Nakakahiya kasi yun ang una kong naramdaman. Parang lahat ng tao doon ay bihasa na sa pag-workout. Talagang fit na sila at alam nila ang ginagawa nila. Habang ako, parang na out of place kaagad. Excuse me? Excuse me, miss? Yes? Ay, sorry. Ay, gagamitin mo ba tong bench? Oo, sana miss eh. Ginagamit mo ba? Ay, sorry. Napasarap yata yung upo ko. Okay lang. Nakapagpahinga ka na ba? Nga pala, bago ka ata dito. Oo. Bago nga lang. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na. Bakit? Kakapunta mo pa lang dito, di ba? Oo. Huwag ka munang umalis. Hindi pa tayo nagkakilala eh. Ako nga pala si Nemuel. Ikaw pala yung sinasabi ni Mami. Sabi niya kasi, ikaw raw yung may-ari nitong gym. Talaga ba? Hindi ko naman alam na napakilala mo na agad ako kay parents mo. Joke lang. Pero yes, ako ang may-ari nito. Fitness instructor din ako dito. Kung kailangan mo ng tulong sa mga workout mo, andito lang ako. Pwede naman kitang turuan. Talaga? Hindi ba mahal? Di ba may bayad yung mga ganon? Ano bang pangalan mo? Monique. Nice name. Libre na lang sa'yo. Ha? Bakit? Willing naman ako magbayad eh. Ang ganda ng pangalan mo eh. Isa yan sa mga favorite ko. Kaya libre na lang sa'yo. Sagot ko na. Bakit? Kinindatan ako ni Muel habang may kakalokong ngisi sa mukha niya. Hindi naman ako makapaniwala na nangyari yon, DJ Kakay. Parang na-intimidate ako sa kanya nung una. Lalo na't malaki ang katawan niya, putok na putok ang muscles at napaka-masculine. Naguluhan ako at nagulat dahil sa biglaan niyang pagiging maloko. Ano daw? Gusto niya ang pangalan ko kaya libre na lang yung pagtuturo niya sa akin. Talaga bang ganito? Ganito siya kalande? First time kong makakilala ng kagaya ni Nemuel, DJ Kakay. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba talaga siya sa lahat ng nakilala ko. Madalas ay naaliw na lang ako sa pangharot niya. Lumipas ang ilang linggo at halos araw-araw ko na siyang nakikita. Para kasing kahit saan ay nandun ang lalaki na yon. Sa palengke, sa kapitbahay namin, sa may dalampasigan, sa may simbahan. Natuloy naman ang pagtuturo niya sa akin sa pag-workout o pagbibigay ng workout routine. Masasabi ko na hands-on siya. Alam niya ang dapat kong gawin at parang taga-cheer ko na din siya. Kahit ata 5 kilos lang ang kaya kong buhati na dumbbell, masaya na siya. Isang maaga ako nagja-jogging nang bigla na lang akong nakita ni Lemuel. Oh, nagja-jogging ka pa dito? Ako rin eh. Wow, akalain mo yon? Parang destiny na ata to ah. Nako, nagja-jogging ka ba talaga, Nemuel? Oo kita mo naman, Monique. Ano bang tingin mo sa ginagawa ko? Naglalakad lang? Kasi, tignan mo, nakapajama ka pa. Tapos, nakatsinelas ka lang. Kung bibili ka lang naman ng itlog dun sa kanto eh. Nakalimutan ko lang magpalit at magsuot ng sapatos. Ikaw naman, no? Talaga ba? Kung maniwala ka. Ayan ka na naman sa kinakapapangan mo na naman ako eh. Ay naku, tabalo ka. Walang ganyanan. Tsaka, teka lang, hintayin mo ako. Bilis mo naman. Ano ba kasing kailangan mo, Nemuel? May sasabihin lang naman ako sa'yo eh. Ano yun? Kaluguranda ka. Nemuel, huwag mo akong pagtripan dyan. Bakit? Naintindihan mo naman, di ba? Ay naku, ang landi-landi mo talaga. Buti naman alam mo nilalandi kita. Ano sinasabi mo dyan? Gusto mo ba ako? Oo, syempre. At di ka man lang talaga nag-hesitate Talagang umuo ka naman dyan agad. Tayo na kasi, Monique. Hoy! Ay, sino nagsabi?
Tingin mo, ganun lang kadali yun? Ako nagsabi. Tayo na ha. Hoy, tumigil ka dyan. Di nga. Ano ba trip mo ha? Nagkikipag-rate ka na agad sa akin. Hoy. Ay nako. Ewan ko sa'yo, Nemuel. Hirap mong kausap. Kausap? Talking stage pa lang gusto mo. Ay nako, ang kulit-kulit mo. Inaasar lang kita, Monique. Pero seryoso din ako. Kapag pumunta ka sa simbahan sa Sabado ng 5 p.m., ibig sabihin, pumapayag ka na maging akin ka. It means tayo na. Ha? Teka, bakit Sabado pa? Gusto mo ngayon na? Sabado na lang para makapag-isip-isip ka pa. Tsaka, aalis ako ng ilang araw. Huwag mo akong mamimiss masyado ha. Ngayon lang din ako nakaranas ng ganito, DJ Kakay. Kahit sino naman sigurong babae, parang mawawirduhan sa kakulitan ni Lemuel, diba? Nasanay ako sa mga mahihiyain na lalaki na sa chat lang ako susuyuin o di kaya liligawan muna ako. Hindi ganito na masyadong mabilis ang lahat. Ilang araw din talaga akong napaisip kung may nararamdaman ba ako para sa kanya. May pag-asa kaya kaming dalawa? Sa totoo lang, hindi ako nagpapadala sa paglalande ni Nemuel dahil halata naman na playboy siya. Kahit sino sigurong babae, kayang-kaya niyang akitin. Samantalang ako, hirap na hirap sa pagbabawas ng timbang. Nawawalan na ako ng gana mag-workout o exercise noon dahil parang wala naman nagbabago sa katawan ko. Alam ko na hindi naman yun kaagad na nangyayari. Kailangang pagtrabahuhan ng isang bagay para talagang ma-achieve mo, lalo na kung sa katawan natin. Pero may mga araw talaga na mas lalong hinihila nito pababa ang self-confidence ko. Kaya naman nung may nadiskubre ako na inumin na effective daw na pampapayat, ay sinubukan ko din kaagad. Ayun nga lang, hindi ko nagustuhan ang mga side effects nito. Hi, Mommy. Ano pong ginagawa niyo? Gumagawa ako ng basket. Magkape ka na dyan, anak. Ay, nagkape na po ako. Ay, may gusto lang po sana akong itanong, Mami. Ano naman yun, anak? Ayos ka lang ba? Bakit parang naputla mo? About lang po kasi kay Dad, Mami. Nakausap ko po kasi siya kagabi. Kinukumusta ka po niya. Ah, talaga? Ano naman ang sinabi niya? Mami, hindi niya man po ramdam dahil matagal na naman po kayong hiwalay. Pero alam ko po na namimiss ka na rin ni Dad. Ha? Saan mo naman galing yan, Monique? Alam ko po na komplikado yung relasyon nyo pero hindi naman po kayo maghihiwalay kung iisa sana yung goals nyo sa buhay, diba? Ay, madaming pangarap kasi ang daddy mo. At ako, simple lang ang buhay ko. Sapat na sa akin yung ganito. Pero si Benito, nasa pagtatrabaho na ang buhay niya. Nakalaan lahat para sa career niya. Hindi nyo na po ba talaga pinilit noon? Hindi na, anak. Alam mo kasi, pinili ko na lang ang sarili ko noong mga panahon na yon. Alam ko naging makasarili ako at ganun din siya. Pero parehas kaming hindi magiging masaya kung ipagpapatuloy pa rin namin. Baka sa huli magkasakitan pa kami sa harapan mo. Yun ang ayaw namin, anak. Naiintindihan ko naman na po, Mami. Talagang nandito yung buhay niyo sa Cagayan Valley. Kaya ikaw, anak, kapag nagmahal ka, huwag kang matatakot sumugal, ha? Yun ang naging problema namin ni daddy mo. Masyado akong nasanay na komportabling sitwasyon. Gusto ko yung simpleng buhay lang. Natakot akong sumugal. Pero, Mami, nagsisisi po ba kayo na hindi kayo sumugal? Dumating sa punto na ganon. At saka matanda na ako, Monique. Wala na sa isip ko yan. Saglit lang. Parang masusuka po. Ano nangyayari sa'yo, anak? Monique, bakit suka ka ng suka? 2 araw na yan, ah. Okay ka lang? Anak, tapatin mo nga ako, Monique. Buntis ka ba? Hindi, Mami, Mukha ba makakapagbuntis pa ako sa tabang ko to? Oo, Ganyan ang timbang ko noon. Bakit ka ba
ka kasi nagsusuka, anak? Mami, baka po hindi kaya dahil sa iniinom ko. Ha? Anong iniinom mo? Wala mami. Nabili ko lang na Patingin nga ako? Pampapayat po dun sa may bayan. Asan? Patingin ako, Monique. Ito po mami. Ay nako, Monique. Saan mo naman nahanap ito? Authorized seller ba ang nagbebenta nito? Authorized seller ba siya? Hindi nga natin alam kung anong nakalagay dito, oh. Wag mo nang iinumin to, okay? Hindi yan maganda sa kalusugan mo. Pero mami, sayang naman po. Mahal din naman ang bili ko dyan. Tsaka mukhang effective naman po. Ay, tignan mo nga at ang putla-putla mo. Papayat ka nga pero nagmumukha ka namang bangkay. Nako, Monique, baka may masama pa yung side effects sa'yo bukod sa pagsusuka, ha? Ay, mami, gusto ko lang po kasi talaga kaagad na pumayat. Parang pakiramdam ko, wala naman pong bisa yung pag-workout ko eh. Anak, alam naman natin na hindi ganun kabilis yun. Talagang process lang lahat, diba? Tsaka, mukha ka namang masaya habang nag-e-exercise. Ay, wala lang po talaga siguro ako sa mood nitong mga nakaraang araw. Nako, halika. Niyaya pa man din akong mag-zumba nitong ino mo. Mami, wala po akong gana. Tsaka, masama po yung pakiramdam ko eh. Higa ko na muna po siguro to. O siya, sige, magpahinga ka muna ha, anak. Nagising ako noon na mataas ang lagnat. Sobrang nag-alala si Mommy dahil sa lagay ko. Nalaman din niya na low blood pala ako. Hindi na ako makatayo o makakain, DJ Kakay. Ramdam ko ang sakit at kung gaano kasama ang nararamdaman ko. Talaga ang hirap kapag nagkasakit ka na. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Masakit pa po yung ulo ko, Mami. Tutulog ko na lang po to. Oo nga pala, nandito si Nimuel, anak. Monique, hindi mo naman sinabi sa akin na may namamagitan pala sa inyo, ha? Mami, wala po ah. Instructor ko lang po siya sa gym. Naku, wala namang masama kung mayroong namamagitan sa inyo, hindi ba? Single ka, single din naman si Nimuel. Ano po bang pinunta niya dito? Nagdala lang naman ng prutas si Nimuel, anak. Kainin mo daw para gumaling ka. Naku, pinitas pa niya yan sa bukid nila. Tsaka nga pala, pinapasabi niya na hindi daw siya galit kahit na hindi ka pumunta sa simbahan ngayon. May plano pala kayong magkita? Sabado na pala ngayon. Nakalimutan ko na kailangan ko pala siyang kitain dun sa simbahan. Para akong nanghinayang at nanlumon na hindi ko nagawang puntahan si Nimuel sa simbahan. Sabado na pala. Sa bilis ng araw ay hindi ko na malayan lalo't na nagkasakit pa ako. Dahil sa pinakitang kabutihan ni Nimuel, hindi ko na din napigilan ang sariling damdamin para sa kanya. Nang makapag-usap kami muli, doon ko na nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Monique, mabuti nandito ka. Oo. Matagal na rin ako kasing di nakakapag-workout. Salamat pala dun sa prutas na binigay mo ah. Walang anuman, baby. Monique pala. Nadulas lang ako, sorry. Uy, ikaw talaga. Ay nako, kahit kailan. Okay ka na ba? Wala ka nang sakit? Talagang kaya mo na ba mag-workout? Oo naman. Malakas naman na ako kahit papano. Mabuti naman, pinag-aalaman mo kasi ako eh. Huwag mo na ulitin gawin yan ha. Yung pag-inom ng pampapayat. Paano mo nalaman yun? Masama yun, Monique. Hindi yun healthy. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong pumayat ka, tutulong kita in healthy way, Monique. Alam ko, Nimuel. Salamat Hindi mo naman kailangan magmadali eh. Tsaka, pag ba pumayat ka, iiwan mo na ba ako dito? Uy! Saan naman nanggaling yan? Baka si instructor lang yung tingin mo sa akin eh. Pwede naman na boyfriend na lang. Uy! Ano ba? Ang corny mo Pero aminin mo, kinikilig ka na. Nako. Pero, Nimuel, seryosong tanong
tingin mo ba maganda ako? Attractive ba ako kahit na ganito ako kataba? Oo, Monique, sobrang ganda mo. Kung nakita mo lang sana ang sarili mo sa mga mata ko, para lang maniwala ka sa akin. Timuel, kung gusto mong magkaroon tayo ng relasyon, sana maintindihan mo na hindi ako kasing confident ng ibang babae. Yung gulo-gulo ng buhay ko. Honestly, the past 6 years, hindi ko naisip na pahalagahan yung sarili ko. Kaya baka ikaw, hindi ko rin mapahalagahan. Huwag mo nang isipin yun, Monique. Basta hayaan mo lang na mahalin kita. At ayun na nga, DJ Kakay. Rumupok na ng tuluyan ang aking puso. Nakakatakot man o masyado mang mabilis pero hindi na ako nagdalawang isip na makipagrelasyon kay Nimuel. Nagagawa kong hindi mag-isip ng kahit ano kapag si Nimuel ang kasama ko. Binigay niya ang pag-aalaga na ipinangako niya sa akin. Isang gabi sakay-sakay kami sa likuran ng pickup niya, nakahiga at masayang nag-uusap habang nakatingin sa kalangitan. Madaming bituin ng gabing iyon. Mas marami kumpara sa madalas kong nakikita sa syudad. Hawak-hawak ni Nimuel ang kamay ko habang binubulong niya kung gaano ka-espesyal sa kanya. Tila hindi sapat sa kanya ang kanyang mga salita dahil ang gabi din na iyon, pinaramdam niya sa akin kung gaano talaga ako ka-espesyal. Inangkin niya ako, DJ Kakay. Madilim man doon, malamok at malamig ang simoy ng hangin pero sa paglapat ng balat niya sa balat ko parang nasa ibang kaming lugar. Tanging ang init lang ng aming pinagsasaluhan ng aking nararamdaman. Sa sobrang saya ko, napangiti ako habang hinahalikan niya. Hinalikan ko din siya pabalik sa paraan na kasing init at kasing pusok ng paggalaw niya. Ang palad ko na nakalapat sa dibdib niya ay kusang humagod papunta sa kanyang likod ng mas matindi pa. Ang pag-angkin niya sa akin ng gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Ganito pala ang pakiramdam na mahalin ng kagaya ni Nimuel. Hindi na kumalma pa ang lagabog ng puso ko. Sa buong pagdayo ko sa Cagayan Valley, masasabi ko na si Nimuel ang naging pinaka-importanteng parte ng aking karanasan. Anak, blooming ka! Ay naku, mami. Dahil lang yan sa 8 hours na tulog ko. Dito lang talaga ako nakakapagpahinga eh. Naku, ayaw mo pang aminin na dahil kay Nimuel kaya ka blooming eh. Alam na yata ng lahat na ikaw ang kasintahan nun. Uy, mami Oh, hindi ko... nagbablush ka na. Huwag mo nang itanggi, anak. Masaya naman ako na si Nimuel ang naging boyfriend mo. Aba, mabait naman talaga siya. Napaka-madiskarte pa sa buhay nun. Ako po. Oh, Nimuel, speaking of, pinag-uusapan ka pa lang namin ni Monique. Narinig ko nga po ang pangalan ko na binanggit ni Monique. Nasa kabilang kanto pa lang po ako, rinig ko na po ang boses niya. Ang ganda-ganda ng boses mo, Monique. Ang sweet naman. Grabe naman pandinig yan, Nimuel. Ganito pa rin pala talaga ka-corny yung mga tao ngayon. Naku, akala ko noong panahon lang namin. Tita naman. Mami, ganyan din ba kayo ka-corny ni Dad noon? Si Benito? Naku, oo anak. Nuknukan ang pagka-corny yung daddy mo. Pero ayun, siya yung tipo na puro salita kesa actions. Kaya ikaw, Nimuel, siguraduhin mo na maganda ang intention mo kay Monique, ha? Dapat wag lang puro salita, gawa-gawa din. Lahat po gagawin ko para kay Monique, Tita Mihira. Ipapangako po yan at hindi mapapako. Ay, wow. Sweet mo naman. Hindi ba pupunta dito si Papa mo, Monique? Sa totoo lang, gusto ko din siya makilala. Naku, hindi mo mapapapunta dito si Benito, Nimuel. Kung gusto mo siyang makilala, mabuti pa na ikaw yung magpunta doon sa Pampanga. Handa naman po ako. Nimuel, wala pa naman akong planong umuwi. Pero may balak ko pa bang magstay dito na matagal? Nang habang buhay? Gusto ko lang malaman, Monique. Handa naman akong lumipad kung kinakailangan eh. Ay, Nimuel. Sige, pag-iisipan ko. I love you. Mas mahal na mahal kita, Monique.
Ibang-iba ang buhay na mayroon sa may Cagayan Valley kesa sa kinalakihan ko sa Pampanga. Sa totoo lang, nakikita ko naman ang sarili ko na titira ng matagal dito. Handa na din ako magsakripisyo para lang makasama si Nimuel. Pero sa kagustuhan ni Nimuel na makilala si Daddy, nagpunta kami ng Pampanga. Nagustuhan kaagad ni Nimuel ang buhay sa Pampanga. Kasundong-kasundo niya pa si Daddy kaya nawalan kami ng rason para kaagad bumalik. Ilang buwan na nakalipas, nakapagtayo kami ni Nimuel ng business. Dahil dito, nakahanap ako ng ibang bagay na hindi ko kailanman naisip na kahihiligan ko pala. Napamahal kami sa pagluluto at dahil sa business namin, nagagawang ibahagi ni Nimuel ang pagkain na nagmula sa lugar nila. Oh anak, gising ka na pala. Nagpunta lang si Ninuel sa Pangpang. Kumain na po ba kayo? Magluluto na po ako, Dad. Hindi pa. Anong lulutuin mo? Itlog. Otebo na naman. Apa yung paborito mo na eh? Scrambled o sunny side up? Pili ka, Dad. Siyempre wala kang ebon. Choose mo naman. Yako pa talaga. Makasawa na kaya yung ebon. Panay-ebon na mo. Aish! Basta ako, Dad, hindi ako magsasawa. No rin. Hingebo ng Ninuel. Uy, Dad! O ebon na yung Ninuel. Ika pala. Nimuel. Oh, sakto. Paluto na yung breakfast natin. Ayun, kanyaman na niyan. Marunong ka na talaga ng Kapampangan, ha? Siyempre, yak pa, balo nyo ko. Hanggang ngayon, nandito kami sa Pampanga, DJ Kakay. Napagplano na din namin ang pagpapakasal. Hindi ko talaga inaasahan na ganito na ang buhay ko ngayon. Parang noong mga nakaraang taon lang, sobrang busy ko sa trabaho. Nakalaan lang ang buhay ko doon. Hindi ko mapigilan na isipin, paano kung hindi ako nag-resign? Paano kung hindi ako pumunta ng Cagayan Valley? Magiging ganito din kaya magiging buhay ko? Nakakatawa na nakakatakot. May mga bagay pala talaga na mangyayari na lang nang hindi mo inaasahan. Para sa akin, wala akong nakikita na pagsisisi sa mga naging desisyon ko noon. Sa pagre-resign sa trabaho, na mataas ang sweldo, magiging successful nga ako sa career ko pero napaka-draining naman at puro damages lang emotionally at mentally ang nakukuha ko. Dagdag pa ang naging physical healthy na ako. Wala akong pinagsisisihan dahil para naman iyon lahat sa sarili ko. Ganito na pala ang pakiramdam kapag pinili mo muna ang sarili mo. Talagang umayon sa akin ang lahat. Naging mas healthy ang pangangatawan at isipan ko. At nagkaroon pa ako ng kagaya ni Nimuel na minahal ako ng lubos ngayon. Nahanap ko na talaga ang the right one for me. Si Nimuel, ang business namin at ang simple pero napakasaya na buhay namin ngayon. Ito muli si Monique, DJ Kakay. Maraming salamat.